Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. Nahihirapan po ba kayong mag-set up ng inyong tax information or yung ating payout details? No? Napaka-importante po nito para po hindi ma-hold or hindi maging not payable ang ating mga earnings dito kay Facebook. Napaka-importante tuwing pong dadating yung cut-off every 21st of the month po, kailangan nating i-check. Baka po ito is may update. So eto guys yung ating expected sahod this ay 25 ng April. Kung i-check po natin 'yan sa peso, ayan, compute natin 290 times natin sa 57 is almost 17,000 pesos pa rin po 'yan. So not bad pa rin po, kaya kahit kayo ay nagsisimula pa lang dito, pwedeng-pwede nyo rin po 'yang kitain dito. At meron po tayong mga nakita na mga talagang nagpa 5 or 6 figure income dito sa Facebook Reels monetization or content monetization. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo paano ba natin masiset up ang ating payout information. Napaka-importante po nito, lalong-lalo na dito sa ating payout details. No? Ayan, katulad nito. Ayan, ito yung mga details natin sa bangko na kailangan natin i-update, especially yung tax information. So, panoorin natin itong isang video kanina na may problem siya sa tax. So, ang ginawa natin, in-update natin. So, ilang buwan na din to guys, na problem ni Ma'am Maria, na nag-ask po sa atin ng consultation. So, panoorin muna natin. So, ang ginawa natin guys, in-update natin. Makikita nyo guys dito sa may taas. Ayan. Add your tax info to get paid. So, dapat bago tayo mag-update ng tax info, dapat i-ready natin yung mga supporting documents natin, TIN number, yung bank details, ano pa ba, yung mga address, contact number, Gmail, yan. So, napaka-importante po niyan. So, eto guys, after kong set up, ayan, makikita nyo, i-refresh ko na lang yan, ayan sa may taas. So, add tax info. So, dahil na ko na to, na ayos ko na. So, medyo mahirap din yung part na to dahil nga po tax info medyo sensitive yan. So, nung na-refresh ko guys, after ko siyang send ng appeal kay Facebook, ayan, after natin ma-set up, wala na po yung notification na add your tax info. So, ngayon, i-set up po natin yan, step-by-step guide para po sa inyo. So, punta lang tayo dito sa ating ni-ready na screenshot. So, screenshot na lang to guys, para at least na mag-guide ko kayo properly maayos. So, eto guys, pakita ko sa inyo. I-minimize ko lang tong isang nating, ito, dito muna tayo. Ayan. So, eto guys, makikita nyo dito, ito yung ating for setup, So, makikita nyo guys dito, monetization na kailangan talagang i-set up yung ating payout. So, ang step na kailangan natin gawin, una, syempre, click mo yung setup, Click natin dito yung set up your payout account. Kailangan nyo ilagay guys dito, ayan, yung inyong legal first name, legal last name, date of birth, and country. So, ito yung mga unang step. Pangalawa, kapag nalagay nyo na, make it sure tama po yung inyong details, yung mga letters, make it sure tugma po sa ID. So, dito, palagi nagkakaroon ng problema ang mga nagsiset-up. So, palagi nyo lang pong pipiliin dito, individual or sole proprietorship. So, eto guys, medyo maraming pagpipilian, pero I suggest kung kayo is wala namang mga existing business, partnership, or corporation, or non-profit organization, individual lang po. Or kung meron kayong mga existing na mga online mga services, so ito lang din po ang pipiliin nyo. Ayan, individual or sole proprietorship. Okay, kapag napili nyo na pa yan, next nyo naman po is enter nyo na po dito yung country, which is Philippines, Kung nasa ibang bansa po kayo, ang susundin nyo pa rin po dyan kung ano po yung nasa ID nyo. Okay, kung may ID kayo sa Philippines, kung permanent resident naman kayo dyan sa bansa, kung nasan kayo, yan naman po yung susundin nyo. Okay, napaka-importante din po na kailangan natin maglagay ng phone number, ng address, at active
Gmail or email number. So, kailangan din po natin maglagay dito ng tax identification number. So, saan po makukuha yung tax identification number? Meron po niyan through online sa BIR or pwede rin kayo mag-direct assistance po mismo sa BIR na malapit po sa inyong lugar. Kapag okay na, next naman po is i-click nyo lang tong next. And i-check nyo, huwag nyo kakalimutang i-check tong box I certify that tax identification number I enter is flow is true. So, dapat po tama. Okay? So, next naman, kailangan nyo na po maglagay dito ng bangko. Okay? Ano yung mga suggested bangko natin na pwede? I highly suggest kung kayo po ay magsisimula pa lang at wala pa kayong pang-open ng account. Usually, kapag mag-open tayo ng savings account sa mga bangko sa Pilipinas, kailangan po ng minimum deposit. Usually, nasa 5 or 10,000 yan. Kasama na yung card or kung may passbook. I don't know kung magkano yan. Pero, base po sa akin, nasa around 10,000 kung meron siyang card and passbook, no? Meron akong isasuggest sa inyo na bank. So, I suggest EUB, BDO, PNB, yun, yung tatlo na yun. So far, na-encounter ko successfully naman nakaka-receive yung mga creator na kausap natin, na tinanong natin kung ano yung mga bangko nila na nilink nila dito sa Facebook. Okay? Kung meron naman kayong PayPal, pwede naman po yan. But take note, dapat po verified yung PayPal nyo para po walang problema. Kapag po hindi verified yung PayPal nyo, posible po magkaroon ng unusual activity sa PayPal at ma-hold po yan ng 180 days sa PayPal account nyo. Medyo matagal yan. Kailangan nyo pa yan ng proseso para po mabalik sa inyo yung sinend na sahod sa inyo ni Facebook. So, make it sure active po yung bangko. At meron po dapat itong 6 months na previous transaction para po if ever hihingi po sa inyo ni Facebook, so mabibigay nyo po yung bank statement ng ng bangko nyo. Okay? So next naman, kapag na-add nyo na yung preferred bank nyo, click nyo lang po link payout method, and then nandito na po tayo sa pinaka-importante. Ito po yung tax information. Okay? Yung tax information po na ito is magiging basehan po ito para po hindi tayo magkaroon ng aberya, no? Lalong-lalo na sa pagkuha ng sahod. So meron din po kayo dapat alamin dito, no, para po hindi tayo makuha ng 30% tax deduction or ng 3T. Dapat maklaim natin yung 3T na yon sa US. So ito siya. Tax information. Ayan. So click natin ito. So kailangan nyo lang guys log in sa third-party browser. So automatic naman yan. Magdadirect naman po yan. So ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang itong approve from other device. So pag okay na, next lang natin. Ayan. So approve nyo lang, click nyo approve. Then dito po, kapag po may ganitong nag-appear na TIN number, so ang kailangan nyo lang po is i-remove po yung spaces. Ayan. So dapat po wala pong pagitan. So dapat sunod-sunod lang yung 12-digit or 9-digit tax identification number nyo. Okay? Minsan bumabalik po talaga dyan. Huwag nyo pa rin kakalimutan maglagay ng phone number at email number. Yung email number natin napaka-importante kasi nga diyan po nagsisend si Facebook ng invoice, no, kung kayo po ay nag-check sa wireless document dito kay Facebook. Kapag okay na, ay makikita nyo wala ng error. Click next nyo ulit. Then, enter po yung code na magno-notify sa inyo kasi kailangan po yan. So, yung code po na yan, kung kayo po ay merong nilink na contact number or Gmail, so dito nyo po yan i-input. Kapag okay na, na-approve nyo na, mapoproceed na kayo dito sa tax information. So, click nyo lang continue. Ayan, continue. Then, next nyan, next is, dito na tayo sa tax information. Number 1, ito yung classification na pinili natin kanina. Individual. Tapos, meron ditong option, are you a US citizen, US permanent resident, or meron kayong green card holder, or other US resident alien. So, ang palagi nyo lang pong i-check dito kung kayo po is outside USA is no. Okay? Kung kayo po ay inside USA po yung pipiliin nyo. Yes naman po yun. Palagi po tayo dito nagkakaroon ng problem. Pag po nagkaroon tayo ng problem dito, ma-hold po yung tax information. No? So, tatagal po ang pag-setup nyo. And then, meron pa ditong pangatlo na tanong. Are you acting as intermediary agent or
other person receiving payment on behalf of another person or as a flow-through entity. Kung wala naman po kayong third person, kung hindi naman po kayong mga publisher, organizer ng page na yon, so pwede nyo pong i-know. Pero kung kayo po ay in behalf, no, kayo po yung magre-receive ng payout, kayo po yung third person or agent, no, pwede nyo pong i-check. Okay? So, as of this tutorial, no po yung ilalagay natin kasi wala naman po tayong third-party agent. Tayo po yung magre-receive ng ating sahod. Okay? So, guys, pasensya na hahaba to. Pero at least, no, step-by-step guide tayo para at least hindi kayo magkamali at hindi po ma-hold ang inyong payout dito kay Facebook. So, next naman, no, enter your name and taxpayer identification number. Again, full name kasama po yung middle name. Pag sinabing full name, kasama po yung middle name, hindi middle initial. Click nyo po yung country of citizenship, which is Filipino, kung kayo po ay, or Philippines, kung kayo nasa Philippines. And click nyo lang po ulit, I have a non-US TIN. Okay? Importante po ito, non-US TIN. Click nyo po. Next. And then, next ulit natin. Kailangan nyo po ulit ilagay for verification ulit ang inyong address dito sa Pilipinas. Take note, dapat kung ano yung ID na nakalink sa inyong page, yung ID nyo, dapat yung address doon is tugma po doon sa ID na available ninyo. If ever hihingin po yun ni Facebook. Next naman, i-confirm nyo lang po ulit dito yung mailing address. Ito po yung mailing address. Meron po kasing option dito si Facebook na ipinapadala nila yung mga invoice, no, yung mga paperless billing o yung billing, meron naman pong option ng paperless billing. So, instead na papadala pa sa address nyo, pwede naman po yan mag-notify sa email. Okay? So, click nyo lang, same as address. So, dito, ito pa yung isa na kailangan nyong i-double check before kayong mag-click. Provide additional details relating to your services. Location of where services are or will be physically performed. Zoom in lang natin. Ang ilalagay nyo lang po dito, 0% service were physically performed inside the United States. So, 0%. Okay? So, 100% naman yung services nyo if nasa USA kayo. Services will physically perform inside or outside USA. So, kung wala naman kayong ginagawa sa US or babalik sa Pilipinas, then babalik sa US, ito yung pipiliin nyo. Pero kung wala naman guys, 0% na lang po ang ilagay ninyo. Okay, next naman po, malapit na yung matapos. So, nandito na tayo sa tax information. Contact us to continue. So, kailangan nyo lang i-click itong I consent to provide electronic signature. Yung electronic signature po is, ito ay same as full name. Kung ano yung nilagay nyo kanina dun sa last step, yun din po ilalagay nyo dito. Ito naman po is for W8BAN form. Okay? So, next lang natin, kailangan din natin ditong i-check etong box. I certify that I have capacity to sign for the person identified online one of this form. Kung ano po yung full name na nilagay nyo kanina dun sa step, same lang po dito. Okay? So, click lang nyo yung next. So, yung electronic signature, again, full name ninyo. Kasama po yung first name, middle name, and last name. Or kung meron kayong suffix, pwede nyo po din yung ilagay. So, okay na po. Kapag successful at wala namang error, andito na po yung reference ID ng inyong W8BAN form. So, napaka-importante po nito. Ito po yung pinaka-last step. Kapag po okay na yan, successful na ang inyong payout. At makikita nyo dito, your tax information is complete. Ayan. So, napaka-importante po na dapat nating i-check, no, ang ating mga tax information. Kapag po nag-appear na to, nag-loading, i-check nyo na po yan. At ganito na po ang magiging itsura. Makikita nyo na dito yung details na nilink nyo na bank, pati po yung W8BAN form, or yung other tax information. Nandyan na po nakalink. Okay, so guys, kung nakatulong tong video na to, maraming salamat. Kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe, click the bell icon, para kapag meron po tayong mga bagong video katulad dito, manonotify po kayo. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye!